Let's open our Bibles in the book of Psalms 128. Psalms 128. Six verses lamang po yan, basahin na po natin lahat. Sabi niya doon, "Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. For thou shalt eat the labor of thine hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house. Thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Yeah, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel." Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay magkasama-sama ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang pagtitipon po na ito, lalong-lalo na ang pag-aaral ng inyong pong banal na salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita ang aming sarili sa liwanag ng inyong salita at may apply, Panginoon, lahat ng katotohanan na makita po namin dito sa aming mga buhay upang lumakad po kami ng tama sa inyong pong harapan at maranasan po namin ang inyong pong masaganang biyaya sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay maaari nang maupo. Maraming salamat po sa bawat isa na nagdiwang ng aking kaarawan kahapon. Hindi ko alam na dalawa pala ang birthday ko, no? Nung Tuesday, pumunta po kaming Laguna para po mag-ocular visit. Maghanap po ng lugar para po sa retreat ng mga adults po natin. May nakita naman kami at pinareserve na po namin yun. Tuloy na po yun sa June 30. Yan po ay Monday at Martes. At doon ko na rin sinelebrate yung aking birthday. First time kong makakakita ng swimming pool sa loob ng kwarto. At kahapon ay sa pangalawang pagkakataon ay sinelebrate ulit yung aking birthday. Kaya feeling ko 2 taon ang dadagdag sa akin. Dahil 2 beses ako nag-celebrate ang birthday. At kanina sa kare, nalaman ko na supposed to be ay isa-celebrate nyo raw noong Wednesday prayer meeting. Kaya lang, wala kami. Kaya in-adjust sa Friday na lang daw, doon sa session ng mga men. Kaya lang, wala na naman ako. Kaya kahapon na sinelebrate. Muntik nang hindi matuloy dahil umulan ng malakas. Ang plano daw, pupunta kayo sa bahay. Ang plano ko naman, aalis ako kasi pangarap kong magmotor ng umuulan. Kaya hindi nyo ako madadatnan doon. Kaya ang ginawa ng kapatid ko, pumunta na siya sa bahay. Sabi niya, "Alika, baba ka, sakay ka sa sakyan." "Teka, kahit anong suot mo, sakay ka na dito." Yung sinabi niyang yun, parang alam ko na yung mangyayari, kaya sumama na ako. At maraming salamat po sa lahat po ng mga nandito kagabi na nagdiwang po ng aking karawan. Ako po ay lubos na natutuwa at nagagalak dahil ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ng church sa inyong pastor. Sa akin pong 50th birthday, ako po ang magpaplano ng aking birthday. Hindi na po ang church. Kasi sabi ko, napakaraming mga magagandang idea kung paano i-celebrate ang birthday ng pastor. Kung ganon. Kaya kapag ako nag-50, ako ang magpaplano ng birthday ko. Isusurprise ko ang sarili ko. Amen? Okay, mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. God has ordained 3 great institution: the family, the government, and the church. Ang mensahe po natin ngayong umaga dapat ay continuation ng message natin last Sunday about worship. Kaya nga lamang dahil palapit na po ang Father's Day, which is next Sunday, gusto ko po nga bigyan ng pundasyon ang magiging okasyon po natin sa Father's Day. Kaya gusto kong pag-aralan muna ngayon ang patungkol sa mga tatay. Amen? Pwede bang tumayo lahat ng mga tatay natin ngayong umaga? If you are a father, may anak ka, kahit wala kang asawa, basta may anak ka,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dami pala nila. 15. Okay? So, binigyan nila ako kagabi ng 30,000, ano? Bibigyan ko ang mga ito ng tig 2,000. Pwede ba yon? Parang magtatampo yung mga nagbigay, ah. Okay? Marami, biglang tumayo. Maraming salamat po. Pwede na kayo maupo. Ang mensaheng ito ay para po sa mga tatay. Okay? I would like to speak personally to the fathers. Ngayon yung mga mothers, paano po kayong makikinabang sa mensaheng ito? It is your duty as mothers to teach your son, yung mga anak niyo pong lalaki, kung papaano sila dapat maging tunay na lalaki. Ngayon yung mga young people naman, especially yung mga binata po natin, you will greatly benefit from this message because some of these days, you will also become a father. Pag kayo ay nag-asawa na at nagkaroon ng mga anak, magiging ganap na ama din kayo. This is for you. Pastor, paano naman kami ng mga single ladies? You will also benefit from this message. Sapagkat ito yung klase ng lalaki na dapat nyong hanapin. Ito yung klase ng lalaki na dapat nyong ipanalangin na makakasama nyo sa buhay nyo. Hindi lamang yung basta gwapo. In fact, walang binanggit ang Bible na dapat gwapo yung mapapangasawan nyo. Wala sa description yun. Kung gwapo yung mapapangasawan nyo, bonus nyo na lamang yun. Pero wala yun sa description. Amen? So, pag-aralan po natin ito patungkol po sa mga lalaki. God has ordained 3 great institutions in our society: the home, the church, and the government. The greatness of the government depends greatly on the church. If the church is in chaos, the government also in chaos. And the church greatly depends on the state of the family. If the family is in turmoil, the church also is in turmoil. Each one complements one another. Kailangan po ng bawat isa ang isa't isa. Kung ano yung kalalagayan ng isang bansa, nakadepende sa mga simbahan. Kung ano yung kalalagayan ng isang simbahan, nakadepende sa bawat pamilya na nakapaloob sa simbahan na yon. Kung kaya't ang Bible has so much to say about the home or the family. Unfortunately, marami pong mga pamilya that are unstable solely because the responsibility is being given to the mothers. Yung mga nanay ang madalas na nangangalaga at nangangasiwa sa pamilya. Kung kaya't marami pong mga tahanan ang hindi nagiging maayos sa harapan ng Panginoon. I'm not saying that the mothers are to be blamed. Nagiging unstable sapagkat isa lamang po ang umahawak. But the Bible clearly states that the man, the father of the home, is supposed to be in charge. It was Joshua who said, "As for me and my house, we will serve the Lord." Amen? Hindi ang babae ang nagsabi nun. Ang lalaki, the man of the house. Though Eve was the first one to take a bite on the forbidden fruit, but when the Lord came, He came looking for Adam. Hindi si Eva ang hinanap niya, si Adan. Bakit? Because the man is the leader. Tayo po ng mga lalaki, ang tatay yung leader ng isang pamilya. Now, what kind of a man that God wants for a father? Anong klase ng lalaki? Sa panahon po natin ngayon, napakahirap maging mabuting lalaki. Mas mahirap
maging mabuting asawang lalaki. At siguro ang pinakamahirap ang maging mabuting ama. All of this were being described in our text, Psalms 128. And he opens on this word, blessed. Blessed. Paano ba nating masasabi na ang isang tao ay blessed? Hindi ba, kapag may dumating kang pera, ay blessing. Di ba? Kapag binilang ka ng sasakyan, blessing na naman. Pag nagpapagawa ka ng bahay, blessing na naman. Kapag may nagpadalang remittance sa'yo, blessing. Parang yung blessing ay ni-ascribe natin palagi sa mga material na bagay. But the Bible never mentions anything about material wealth as blessings. In fact, yung mga blessings sa buhay natin ay mga bagay na hindi nahahawakan. They are not tangible things. Pero mga bagay na nararanasan natin. Those are the blessings described in our text. Yung lalaking ito, sinabi ng Bible, blessed siya. Bakit siya blessed? It's not because of the material wealth that he has. Maaaring pinagpala siya ng Panginoon ng ibang mga material na bagay, pero hindi po yun yung mga binanggit niya. He is blessed because he fears the Lord and walketh in His ways. Mapalad ang lalaking ito, pinagpala ang lalaking ito sapagkat meron siyang takot sa Diyos at lumalakad siya sa kalooban ng Panginoon. Napakadali at simpleng bagay lang naman po ang sumunod sa Panginoon. Pero bakit napakaraming mga tao ang hindi sumusunod sa Panginoon? Maybe because it is convenient for them not to follow God. Napakahirap nga naman minsan, yung ibang mga tao kung bakit ayaw nilang maging Kristiyano sapagkat nakikita nilang ang dami daw bawal. Parang hindi na ako pwedeng maging masaya. Kapag susunod ako sa Panginoon, hindi pwedeng gawin ito, hindi pwedeng gawin yun, bawal ito, bawal yun. Wala ka na halos pwedeng gawin sa buhay mo kung ikaw ay susunod sa Panginoon. Sino bang nagsabi na hindi ka na pwedeng maging masaya kapag susunod ka sa Panginoon? In fact, joy in life can only be found in God. Ang tunay na katuwaan at kagalakan sa buhay ay masusumpungan lamang po natin sa Panginoon. Bagamat mayroong mga tao na susunod sila sa Diyos sa ilang mga bahagi lang ng buhay nila. Pero sa ibang mga bahagi ng buhay nila, hindi sila susunod sa Panginoon. Kapag hindi na nagiging convenient sa kanila, hindi sila susunod. Kapag papabor sa kanila, susunod sila. So nagiging selective lang tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. Susunod tayo ngayon, bukas hindi, susunod ako dito, doon hindi ako susunod. Pero ang pagsunod natin sa Panginoon, ang nire-require niya is 100%. Di ba ang sabi natin, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Buo dapat ang pagsunod natin sa Panginoon. Kaya kung ang tao, impartial or partial ang pagsunod niya sa Panginoon, asahan mo, trouble and chaos in life always follow this kind of men. Why? Sapagkat yung partial ng pagsunod niya sa Panginoon, nagiging unstable siya sa lahat ng kanyang pagpapasya at desisyon sa buhay. Hindi ito yung klase ng tao na gusto ng Diyos sa isang lalaki. Kundi sabi ng Bible, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Ang lalaking ito ay isa pong ama. Paano nating nalaman na ama ang lalaki na didescribe dito? Sapagkat sinabi niya sa verse number 3, may asawa siya. Thy wife, ang sabi niya, may asawa siya. So yung tinutukoy po niya dito ay lalaking ama, may asawa, at may mga anak. So tatlong bagay ang gusto ko pong makita po natin sa lalaking ito. Number 1, his character. The father's character. First and foremost, a good father fears God. May takot sa Diyos.
Kapag tayo po ng mga tatay ay kinuha na ng Panginoon, nilisan na natin ng mundong ito, ano kaya yung maaalala sa atin ng ating anak? Yung bang mga laruan na binili natin sa kanila? Yung bang mga gadget na binili natin sa kanila? Unfortunately, maalala nila yon. But more than the material things that we bought for them, ang maaalala po nila sa atin na lagi nilang babalik-balikan ay yung mga experiences nila sa atin. I remember one father, dahil bukang bibig ng anak niya na bilhan siya ng ganitong klase ng cellphone. Lagi na lang, malayo pa yung birthday niya. Sinasabi na niya na ganito yung gusto niyang maging regalo. Pero alam ng tatay, hindi niya afford yon. For the sake lang na maging masaya yung anak niya, nagtrabaho siya ng trabaho na hindi na kaya ng kanyang katawan. Day in, day out, nag-overtime siya palagi. Nagtataka yung asawa niya, bakit late siyang umuwi sa gabi. Yung mga anak niya, hindi na nila nakikita, tulog na, pag darating siya, para lamang mabili yung regalo na yun para sa kanyang anak. Then the day came, nabili niya yun, binigay niya sa anak. Tuwang-tuwa yung anak niya. At doon umikot yung buhay ng anak niya, doon sa cellphone na yun. Ang alam ng anak niya, niregaluhan siya ng tatay niya, ng gadget na yun, not knowing kung paano niya nabili yun. Kapag tayo mga tatay, namatay na tayo, ano kayong maalala ng mga anak natin sa atin? Let me ask you, do you still remember kung ano yung binili mong regalo sa anak mo nung 12 years old siya? Maaring hindi na natin maalala. O kayo mga young people, maaring hindi nyo rin maalala sa tagal ng panahon. Yung mga material na bagay, madali pong lumipas, madaling makalimutan. Pero yung mga experiences natin, hindi yun madaling makalimutan. How they were bought, yung mga regalong binigay sa atin. How will you be remembered? By your character. This father has a character. At anong klaseng character yung dinescribe sa kanya? He is a man that feareth the Lord. May takot sa Panginoon at lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Fathers, let me encourage you this morning. Kung merong tayong iiwang mga marka sa mga anak natin, sana yung iiwan nating marka sa kanila, tayo yung klase ng ama na merong takot sa Diyos. Tayo yung klase ng ama na ililid yung pamilya natin mapalapit sa Panginoon. Hindi tayo yung klase ng ama na papupuntahin natin sa church yung mga anak natin tapos tayo yung maiiwan. Tayo yung mangunguna sa kanila. Sabado pa lamang, nire-ready na natin sila. Nire-remind na natin sila na maghanda na para sa kinabukasan. Pupunta tayo sa church, mag-a-attend tayo, sasamba tayo sa Panginoon. I admire those fathers na sinisikap nilang kumpleto yung pamilya nila kapag nasa church sila. They made sure kumpleto yung pamilya nila. Sapagkat isa ito sa mga marka na iiwan nila sa kanilang mga anak. Let me share a story with you about a son who lost his respect to his father. When he was a teenager, napakataas ang respeto ng anak na to sa kanyang tatay. Sabado pa lamang, nire-remind na sila. O yung mga sapatos nyo, bitunin nyo na. Mga pantalon nyo, planchahin nyo na. Mga damit na susot nyo, i-ready nyo na. Para bukas maaga tayong gagayak, we will go to church. The life of these families evolves around their church. Involved sa lahat ng gawain sa church, yung buong pamilya na to. At itong teenager na to, ganun na lamang yung admiration niya sa kanyang ama. Pero dumating yung araw na wala ng trabaho yung ama niya. At napilitan silang lumipat ng ibang bayan para maganap ng trabaho. Sa paglipat nila sa kabilang bayan,
lumipat din sila ng church. Hindi na sila nag-attend doon sa dati nilang church, kung saan doon umikot yung buhay nila. So this son asked his father, why? Lumipat lang po tayo ng bahay. Pero bakit lumipat din tayo ng church? Ang sabi ng tatay sa kanya, son, this church is a great church. Maraming mayayaman dito. Marami tayong makakausap dito na may mga negosyo. Maraming opportunity sa church na to. And that was the day this son lost his respect to his father. Yung pagpapahalaga sa Diyos, sa pananampalataya, sa paglilingkod, biglang nawala lahat. At ang priority na, kumita ng pera. That was the day that this son lost all his respect to his father. So sa paglaki ng batang ito, he formulated a book with ideas how to change religion that will change the world. And that teenager came to be Karl Marx, the father of communism. It all started when he lost his respect to his father. Fathers, your children are looking at you. Ipakita natin yung character natin sa kanila. Minsan, mahirap. Minsan, kailangan nating magsakripisyo. Pero alang-alang sa pagpapalaki natin ng tama at maayos sa mga anak natin, let us stand up, men up, show our character to our children. Amen? Second, we would like to see this father's companionship. Ang sabi sa verse 3, thy wife shall be as a faithful vine by the sides of thine house. Yung asawa niya, the wife was described like a vine. The vine is a plant that requires support, which climbs by tendrils or twining or creeps along the ground. Ang halimbawa po ng vine ay yung mga halaman na gumagapang. Ampalaya, sitaw, upo, pepino, sigarilyas, mga halaman na gumagapang that requires strong, steady support. They can only grow and be fruitful kung meron silang nasasandigan. Men, you are that support. Bagamat yung mga babaeng naiiwan sa bahay to take care of the families, be reminded, they can only do their duty if you are there to support them. Importante po yung companionship ng lalaki sa kanyang may bahay. Because the women, the mothers, are the weaker vessels. Sa 1 Peter chapter 3, verse 7, ganitong sinasabi ng Bible, likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. Di nyo ba napansin? Karamihan ng mga kababaihan mas maliit kaysa sa mga lalaki. They were created that way because they are the weaker vessel. Madali silang magdamdam, madali silang umiyak, madali silang mapagod, madali silang manghina because they are the weaker vessel. And God created man stronger. Mas malaki yung katawan, mas matangkad, mas brusko, so that you can fulfill your purpose as a support to the weaker vessel, yung mother. Kaya importante po sa atin na mga kalalakihan, yung companionship po natin sa ating mga may bahay. Amen? Ladies, hindi lamang po yung stage ng ligawan. Dapat magaling ang lalaki na sumasama sa iyo palagi. Dapat kahit sa panahon na may mga pamilya na kayo, nandun pa rin yung suporta ng lalaki sa pamilya. Men, let us not forget, we were created to accompany.
our spouses, not only in good times, but most especially even in bad times. So that's the father's companionship. Number 3, the father's child rearing. Makikita rin po natin yan sa verse number 3. Sa first phrase ng verse number 3, binanggit po niya yung wife. Then sa second phrase niya, binanggit po niya yung mga bata, thy children, like olive plants, round about thy table. Kung yung asawang babae, she was described as a fruitful vine, the children were described as olive plants. Alam niyo po bang itsura ng olive? Kinakakain po yun. At yung katas ng bunga na yun ay ginagawa din pong oil, ginagamit sa pagluluto. But more than that, the tree itself, it requires a length of time para mamunga po siya. It takes time to grow an olive plant. Same with our children. It takes time to grow our children. Hindi po madali ang pagpapalaki ng bata ngayon. Nung araw, pinadali na nga ngayon. Nung araw, mahirap talaga. Wala pang diaper nun, lampin lang ang gamit nun. Sino po dito naranasan lampin ang gamit nun? Naglalampin po kayo nun? Ginagamit sa mga anak, di ba? Yung double markup ang tawag dun eh. Pag nagdumi yung anak mo, huhugasan mo yung puwit niya. Hahawakan mo yung dumi niya. Pagkatapos yung dumi sa lampin, hahawakan mo din yun pag nilaban. Ngayon, diaper na lang eh. Tapos may wipes. Napaka-komportable na. Di ba? Halos wala ka nang hahawakan dumi eh. Mahirap po ang magpalaki ng mga bata ngayon. At alam po natin, madalas gumagawa niyan ay yung mga nanay. Fathers, here is one truth na kailangan magising tayo. Naghanap buhay ka, nagtrabaho ka, binigay mo yung sahod mo sa asawa mo. Bahala ka na. Bahala ka na sa pamilya. Bahala ka na magpakain. Bahala ka na magpalaki. Bahala ka na magpaaral. Bahala ka na magdisiplina. Basta ako nagtatrabaho. Then darating ang araw, magtataka ka, bakit walang disiplina, walang takot sa iyo yung mga anak mo? Sapagkat hindi tayo nakialam. Huwag nating iasa lahat sa mga babae ang pagpapalaki sa mga anak natin. Men, it's about time makialam tayo sa buhay ng anak natin. I'm not saying na maging diktador tayo sa buhay ng anak natin. Ito dapat ang magiging boyfriend mo. Ganitong edad ka mag-aasawa. Ito ang kukunin mong kurso sa college mo. Dito ka magtatrabaho. Parang sinakal na natin yung anak natin. Dinaktahan na natin siya sa lahat ng gagawin niya sa buhay niya. Hindi na siya naging masaya. May sarili siyang gustong mangyari sa buhay niya, gagabayan lamang natin siya para hindi siya mapariwara sa buhay niya. Amen? Fathers, makialam tayo sa buhay ng mga anak natin. Alamin natin kung anong nangyayari sa kanya. Sa buhay nila, maging sa personal nilang buhay, alamin natin kung anong nangyayari sa personal nilang buhay. Hindi po sapat sa panahon natin ngayon na Kristiyano ka, dapat ang mapangasawa ng anak mo, Kristiyano din. Hindi po sapat na Kristiyano lang. Amen? Dapat matinong Kristiyano. Dapat makadiyos na Kristiyano. Tama yung ginagawa, maayos yung buhay. At yung pagpapalaki sa mga anak, tayo na mga tatay, may bahagi tayo. Hindi lamang po yung asawa nating babae. Dahil partner nga kayo eh. Kabiyak. Hindi siya dapat nag-iisa sa buhay. Let me tell you something interesting about olive plants. They grow very, very slow. Mabagal silang lumaki. At matagal
Gaano katagal? Mula sa binhi, pagkatanim mo sa ilalim ng lupa, it takes 3 years bago sila tumubo. At kapag tumubo yan, it takes another 6 or 7 years bago yan lumaki at magsimulang mamunga. All in all, more or less, 10 years ang kailangan po niya bago siya magsimulang mamunga. Ganon din po ang pagpapalaki ng mga anak. Hindi yung pagkaluwal mo, teenager na kagad yan. Okay, sana kung ganun no? Wala nang gatas, wala nang diaper, wala nang puyatan sa gabi, malaki na kagad. Okay, sana kung ganun, pero hindi It takes time for them to grow. At yung guidance ng magulang, not only the mothers, especially the fathers, ay kailangan po niya para lumaki po siya ng tama at maayos. Bakit po importante na yung tatay nakikialam sa buhay ng anak niya? Because you are the leader. When Eve took the bite, God never looked for Eve. He came looking for Adam. Tayo po ng mga tatay, we are accountable sa Panginoon sa pagpapalaki ng mga anak po natin. Accountable tayo sa Diyos kung ano pong mangyayari sa mga anak natin. Bantayan natin sila, pakialaman natin ang buhay nila. Upang sa ganon, lumaki po sila ng tama at maayos sa harapan ng Panginoon. Kapag ang isang tao ay mamamatay na, ano yung usually na naririnig natin sa kanila na pinanghihinayangan nila? I have never heard someone on their deathbed na sinabi niyang, how I wish I spend more time on my work. How I wish I made more money. Kundi ang sinasabi nila, how I wish I spend more time with my family. Importante po tayo sa kanila. Hindi yung mga bagay na binili natin o binigay natin ang maaalala nila, kundi yung naging karanasan nila sa atin. Yun ang maaalala nila. At sana, ang iiwan nating mga marka sa ating mga anak ay kung paano tayo naging mabuting ama sa kanila. Anong klaseng ama? Sabi ng Bible, a father who is blessed. One that feareth God and walk in His ways. Ang lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Fathers, this is a wake-up call sa ating lahat. Ang tradisyon sa Pilipinas, maghanap buhay ka, you provide for your family, then you are a good and responsible father. That is not what the Bible says. A good father is one who fears God and walk in His ways. Isang klase ng lalaki na merong character. Alam niyang buhay ng kanyang pamilya at nakikialam siya sa buhay ng kanyang pamilya. That is the kind of man God wants us to be. At sinasabi ng Bible na this is the blessed man. Amen?